I can't refuse him. Kahit ang itulak siya, hindi ko kayang gawin. Palagi ako nanghihina kapag malapit na siya sa akin. I know you're not sleeping yet. Mahina niyang sabi na hindi tinigil ang paghalik sa balikat ko. He snipped my hair too pero nanaig ang hindi ko paggalaw o pagsasalita. Pretending asleep? No use to me. Para magaspang na ang pananalita niya. Nang di ko siya pinansin, nagulat na lang ako na maramdaman ng mga kamay niya sa bewang ko. Pinilupot niya at mas lalo pang siniksik ang mukha sa leeg ko. Good night, baby. Mainit niyang bulong. Dilat na dilat pa rin ang mga mata ko. Samantalang itong kasama ko'y payapang natutulog sa tabi ko. Nakasubsob pa rin ang ulo sa leeg ko at nakayakap pa rin ang braso sa bewang ko. Pero hindi na kasing higpit nung una. Laking pasasalamat ko dahil di siya nag-cross sa boundary. He did not touch me. Sa sobrang pag-iisip ko, hindi man lang ako dalawin ng antok. Iniisip ko ang naiwan kong pamilya at trabaho hanggang sa hindi ko na namalayan ko anong oras nang dinalaw ako ng antok. Nalimpungatan ako nang tila ba may nararamdaman akong balat sa pangako. Pakit sa ilong hanggang sa noo. I am still too sleepy pero nakakainis naman tong nangiistorbo sa akin. Minulat ko ang kabilang mata. Napadilat ako nang tuloy na mapagtanto ko si Marcos pa lang gumagawa nun sa akin. He showered me shallow kisses. Good morning, baby, he sweetly said. Bihis na ito. Bumungad sa akin ang gwapo niyang mukha, ang magagandang mata niya that I admire the most. Dahan-dahan akong bumangon. Naamoy ko pa mabango niyang amoy sa sobrang lapit niya sa akin. Take shower, I'll wait for you. Mahina niyang sabi. Alam ko sinusundan niya ako ng tingin. Ha? Baling sa kanya. Sabay na tayong mag-breakfast. Dolce is waiting for us. Naalarma ako. So ako lang palang hinihintay. Why did I become a sleepyhead? Napailing ako. Okay. Tumalikod na ako sa kanya at madali ang pumasa sa banyo para maligo. Bililisan ko pang kilos ko, wanting to finish fast. Sabay kaming bumaba ni Marcos. Hawak pa niyang kabilang kamay ko habang papasok kami sa dining area. Nabungaran namin sina Dolce at Auntie Luisa na naghahain ng pagkain sa mesa. Good morning! Nakangiting bati sa kanila ni Marcos. Binati ko rin sila. Nakangiti namang huminto sa ginagawa ang kapatid niya at matamis kaming nilitian. Habang si Auntie Luisa ay patuloy pa rin sa ginagawa. Good morning, kuya, ate. Matamis niyang bati sa amin. I smiled at her. Marcos looked at me. Have a seat. Pinaghila pa niya ako ng upuan. Kaya't sumunod na lamang din ako. Habang kumakain kami, panay rin ang kwento ni Dolce tungkol sa kuya niya at sa uncle nila sa London kung saan siya nakatira. You must visit London, kuya, with Ate Megan. Panimula ni Dolce. We will. Matipid niyang sagot sa kapatid. Naisip ko tuloy na para bang wala siyang balak pakawalan ako ng maaga. Baka seryoso yung sinabi niyang he will keep me as long as he wants. Which country you have been, Ate Megan? Masayang tanong sa akin ni Dolce. I cleared my throat. This is the first time I travel. Mahina akong sagot. Pinilit kong umiti sa kanya. Ang hirap magsinungaling. Oh, I see. Have fun here at Spain. I will tour you around. Trust me. Sabay kindat pa sa akin. Napangiti naman ako sa sinabi niya. Sure, thank you. Lumingon ako kay Marcos pero tahimik lang tong kumakain. Na matapos kami mag-breakfast, tahimik kami nagkwentuhan ni Dolce sa balcony. Nagpadala siya ng tea para sa amin. Iniwan muna kami ng kuya niya dahil may aasikasuhin daw sa office niya. Pero nagulat pa ako ng pagdungaw ko sa labas ay nakapalibot ang mga tauhan niya. Daig pa nila ang may seremonya. Napakasayang kausap ni Dolce. Gumaan ang sakit na nararamdaman ko dahil sa kanya. Naikwento niya rin sa akin ang hilig niyang magluto. Yon ang laging bonding nila ni Auntie Luisa. Nangako rin siyang itutour niya ako dito sa lugar nila bago siya uwi ng London next week. Kinabukasan nadatnan ko si Dolce sa dining area. Naghahanda ng breakfast kasama si Auntie Luisa. Nahihiya akong lumapit sa kanila. Gusto ko rin tumulong sa pagluluto para libangin ang sarili ko. Ilang araw na ako dito sa Spain pero wala pa rin ako nabubuong plano o nakakuha man lang ni kaunting impormasyon. Good morning, Dolce, Auntie. Nakangiti kong bati sa kanila. Sabay silang napaangat ang tingin sa akin at magkasabay ring umiti sa akin. Good morning, Ate Megan. Dolce's response. Binati rin ako ni Auntie Luisa. You are so talented of cooking. Impressive. Papuri kong sabi kay Dolce. Nagangat muna siya ng tingin sa akin bago ko nitian. Thanks, ate. One of my hobbies is to cook different dishes. I'm asking Kuya Marcos to bring me in the Philippines so I can learn more specialty as Filipino special dishes.
Nakangiti ito habang nagkukwento ng kanyang pangarap. Ang swerte ko siguro na mapapangasawa ng batang to. Bukod sa maganda, magaling pang magluto. Bigla niya ako minalingan. And what about you, Ate Megan? Seryoso niyang tanong sa akin. Bigla ako kinabahan sa balik tanong niya. Dapat kong masabihin na kinidnap lang ako ng kapatid niya? Na napilitan lang ako sumama dito sa Spain? Ano ba, Megan? Mag-isip ka nga ng tama. Yung makakabuti, yun dapat ang isasagot mo. I cleared my throat. Dahil pakiramdam ko may maraming maliliit na bato ang nagbarado roon. I'm a lawyer. Tipid kong sagot. Mahirap na kapag nagkwento ko at baka mas lalo pa akong di makauwi sa amin kapag nalaman ni Marcos na nagtatraidor na ako sa kanya. Sabay sila napatingin sa akin ni Auntie Luisa na para bang kinakabisado ang anyo ko. Parehong nakaawang ang mga labi. Talaga ha? Buong akala kung anong una kitang makita, isa kang modelo. Napakainin mo't di ka nababagay na magalit sa korte. Hindi makapaniwalang sabi ni Auntie. You are too delicate, Ate Megan. I think if you don't wear a black suit, nobody will know that you're a lawyer. Mahina na ring sabi ni Dulce. I just smiled at them. Hindi ako masyado nagkwento sa kanila. Ine-enjoy ko na lang na tumulong sa kanila sa paggawa ng agahan. Naputo lang ang kwentuhan namin nang pumasok si Arthur sa loob ng kusina. Yes, Arthur? Tanong ni Dulce. He nodded to Dulce just to show respect. Pagkatapos binilingan niya ako ng tingin. Pinapatawag po kayo ni boss sa office room niya, ma'am. Seryoso niyang sabi. Nagpaalam ako sa dalawa bago sumama kay Arthur kung saan ang opisina ni Marcos. Medyo malayong pasilong tinatahak namin bago narating ang pupuntahan. Kumatok muna si Arthur bago pinihit ang seradura. Nilawangan niya ang pinto at pinaunlakan akong pumasok. Nang makapasok ako at saka siya lumabas at isinara ang pinto. Pagharap ko ay nakita ko si Marcos na nakaupo sa working table niya pero hindi siya nag-iisa. May isa pang may kaidarang lalaking nasa harapan niya. Nakaupo rin sa bakanting upuan. Nawalan na ako ng sasabihin. Di ko tuloy alam kung paano magsisimula, lalo pat nakatitig sa akin si Marcos sa parabang wala siyang kasamang nakatingin sa amin. Ang sarap talagang dukutin ang mata ng lalaking to. Tumikhim muna ako para magsimulang magsalita nang sa ganon, maputol na ang paninitig niya sa akin. Good morning. Panimula akong bati sa dalawang lalaki. Pinilit ko maging formal ang pananalita para naman hindi ako magmukhang tanga. Come here, utos si Marcos. Tsaka binaba ang tingin sa harap ng mesa niya. Na makalapit ako sa kanila, tumayo naman ang matandang lalaki at ngumiti sa akin. Hello po, senyorita. I'm Greg, tauhan ni senyorito Marcos. Pakilala niya pa sa sarili. Seryoso? Pati ba naman siya tatawagin ako senyorita? Hindi naman ako bilang sa pamilyang to. Thank you. Nganitian ko siya. Bumaling siya kay Marcos. Lalabas na muna ako, senyorito. Inging pahintulot niya sa amo. Ngumiti pa siya sa akin bago lisanin ang opisina ni Marcos. Nang makaalis si Greg, pakiramdam ko, naging awkward ang pagitan naming dalawa hanggang sa nagsalita siya. Have a seat, baby. Turo niya sa upuan. Daan-daan ako umupo. Sa tinuro niyang upuan ko saan paharap sa kanya. Tumikim ako. Pinatawag mo ko. Anong kailangan mo? Medyo tinaasan ko ang boses ko sa kanya. Tinitigan niya ako pero hindi sumasagot. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa inuupuan ko habang hindi bumibitaw ng tingin sa mga mata ko. I feel so nervous the way he looked at me. Umupo sa working table niya paharap sa akin. I talked to my lawyer, he seriously said without cutting his stares at me. And then, taas kilay kong tanong. Ano naman kasing connection ko sa pakikipag-usap niya sa abogado niya? I returned the contract. He almost whispered. Napaangat ako ng tingin sa kanya. I am questioning. Tama bang naririnig ko? Binalik na niya ang kontratang inagaw niya. Nabigla ako doon pero nabawi agad sa pagkagulat. Ano naman ang dahilan mo? Sarkasiko kong tanong sa kanya. Hindi kasi kapani-paniwala na sa yaman niya, magagawa pa niyang mangdaya sa iba o baka sadyang sakim lang siya at gahaman sa pera. I just found out that I don't need that at all. Kalmado niyang sagot sa akin. Bumuntong hininga pa ito at kinagat ang ibabang labi. Para akong sinabuyan ng apoy. Hindi lang siya nakakainis kundi ang sarap pang patayin. You know what? I don't get you. Sa yaman mo nagagawa pa bang manggaya ng iba? Umabot pa tayo sa hearing sa pakikipag-argument mo. At di ka pa nakontento dahil kinidnap mo pa ako. Ano naman kaya ang susunod na gagawin mo? Marami ka sigurong agenda na hindi pa naluluto, Mr. Fernandez de Garcia. Taas noo kong sabi sa kanya.
Hindi ako nakaramdam ng pagkasindak sa kanya, gayong solo niya ako. Di siya nagsalita at lalo ako nanggigil dahil sa hindi niya pagsagot sa mga tanong ko. Ano bang kailangan mo sa akin, Marcos? Bakit di mo na lang ako pakawalan? Kung inaalala mo na aakasahan kita sa ginawa mo, don't be. Marunong akong tumupad sa usapan. He gasped for air. He seems very sad. Bakit kaya ganitong reaksyon niya? Kinakarma na ba siya? Dapat lang sa kanya yan. All I want is you, Megan. You only. Sound of begging came from him. Nagulat ako sa sinabi niya. Napatingin ako sa kanya ng diretsyo. Ano raw? Ako lang ang kailangan. At ano naman kayang mahuhutot niya sa akin? I smirked at him. You want me? Bakit, Marcos? Pinamimigay ba ako na parang pagkain lang? Hindi mo alam yung sinasabi mo. Pasigaw kong sabi sa kanya. Dumilim ang mukha niya dahil sa mga sinabi ko. Umigting ang panga kasabay ng pagkunot ng noo. Tumayo ako para lumabas na sa opisina niya. Parang di ako makahinga nakasama sa isang lugar ang demonyong lalaki na ito. Akba na ako maglalakad nang habulutin niya ang kaliwang braso ko. Napangiwi ako dahil sa diin ng pagkakahawak niya roon. Ano ba? Sigaw ko sabay hila ng braso ko. Don't just left me behind. Hindi pa nagiging klarang usapan natin, Megan. Madiin ang pananalita niya na may kasama pang pananakot. And who are you to order me? Abogado ako, Marcos. Sabay turo ko pa sa sarili ko. Di niya ako sinagot, sa halip ay mas diniinan pa ang pagkakahawak sa braso ko. Abogadong kilidnap mo at di pang karaniwang tao lang na napulot mo sa kung saan. You bastard! Sabay hila ko sa kamay ko na malakas. Nabitawan naman niya iyon. Taas baba ng paghinga niya. Gumalaw na rin naman ang mga panga niya at madilim akong tinignan. Ngumisi ako. Do you think that my family cannot find out? If my dad learns about me missing, hindi siya magdadalawang isip hanapin ako. He will search for me the whole world just to find me. Sinamahan ko ng yabang ang pananalita ko. Kaya habang mabait pa ako sa'yo, pakawalan mo na lang ako. Turn down yourself bago ka mabulok sa kulungan isang araw. Dagdag ko pa. Nilapit pa niya ang mukha sa akin. Ginamit ang hintuturo niya para iangat ang mukha ko. Dream on. Dadanak muna ang dugo nila bago makapasok ng palasyo ko. He smirked at mas nanitigan pa ako. Don't use your trick on me, Megan. No use. Mabilis na niyang binaba ang mukha niya sa gilid ng tenga ko at nililaan iyon paakyat. Nanindig ang mga balahibo ko dahil sa ginawa niya. Malakas ko siyang itinulak. I slapped him. How dare you do that, son of a bitch? Hindi ko na nga napigilan at bigla bumulong ang mga luha ko sa magkabilang mata. It hurts. Masakit na nainsulto ka ng kapwa mo at mas masakit na isang mababang uri lang ng tao ikaw para sa kanya. Hawak niya ang pisngi niyang sinampal ko at bumalik sa swivel chair niya. Like what I've said, you are mine, all mine. Seryoso tong mupo na para bang walang nangyari. Walang pakiramdam at mas nagmukhang demonyo. Disgusting. Sabay talikod ko sa kanya. Patakbo ako lumabas sa opisina niya, tinungo hagdan pataas para bumalik sa kwarto. Imbes na gutom ako'y nawalan lang ako ng gana ng dahil sa kanya. Nabilog ko ang buka sa kama. I silently cried at alam kong mangyayari ito palagi habang nasa poder pa niya ako. Lumipas sa mga araw na hindi kami nagkikibuan. Simula na magtalo kami sa loob ng opisina niya. Sinamahan na rin ako ni Dolce libutin ang buong palasyo nila bago siya bumalik ng London. There are 99 rooms. Imagine how huge it was. Palakad-lakad ako sa hardin. Pero mga tauhan niya standby lang sa bawat sulok para bantayan ako. Para talaga akong preso ng palasyong ito. Sinuri ko rin ang bakod. Sa taas ito'y nandumo ang mga paa ko. Idagdag mo pa ang matutulis na bakal sa dulo noon. Baka pag inakit ko yan para tumakas ay ikamatay ko pa. Imbes na makakawi sa Pilipinas, mauwi na lang ako kay kamatayan. Napabuntuhin niya na lang ako at kumapit sa may bench para maupo. Napakaganda ng hardin nila. Very natural. Hindi plastic grass ang ginamit kaya't presko ang pang-amoy. Kasalukuyan ako nag-iisip na madakon tingin ko sa maliit na terrace sa pangalawang palapag. Nagulat ako na makitang seryoso nakatingin sa akin si Marcos. Naninigarilyo habang isang kamay nakalapit na may drill. He was staring at me, rough and dangerous look. Napailing ako. Ano namang iniisip ang demonyong to? I murmured to myself while looking back at him. Hindi ko na pinatagal na makipagtitigan sa kanya at mabilisan akong tumayo para maglakad, papasok sa loob. Pumasok muna ako sa kusina para uminom ng tubig. Naabutan ko si Auntie Luisa at ang dalawa pang kasambahay na kahit nga mga pangalan nila hindi ko pa nalalaman.
O Iha, gutom ka na ba? Anong gusto mong kainin at ipaghahanda kita? Maasikasong tanong sa akin ni auntie. Hindi pa po, kukuha lang akong tubig. Nakangiti kong sagot sa kanya. Kumuha siya ng baso at naglabas sa malamig na tubig sa ref. Inabot niya sa akin. Salamat po, auntie. Nakangiti kong pagpapasalamat sa kanya. Siya nga pala, Iha. Sila Jessie at Vika. Pakilala niya sa dalawa. Ngumiti ako sa kanila. Hello, Jessie, Vika. Hello din po, senyorita. Magkasabay nilang bati sa akin. Napakaganda niyo po, senyorita. Papuri ni Jessie. Medyo nahihiya pa sila sa akin. Natawa si Auntie Luisa sa ringing reaksyon ng dalawa. Megan na lang itawag ninyo sa akin. Nailang kasi ako kapag dinatawag nila akong senyorita. Naku, hindi po pwede, senyorita. Utos po yun na senyorito. Diretsong sabi ni Vika. Muntik na ako mapamura. Maniwala kayo dun. Dinaan ko na lang sa biro ang sinabi ko. Nagulat kaming lahat at napalingon sa pinto nang malakas na tumikim si Marcos. Nasa hamba na pala ito ng pintuan at nakasandal doon habang dalawang kamay nasa bulsa ng shorts niya. San ka naman hindi maniniwala? Mahinahon niyang tanong, pero ang mga matay nasa akin. He was devilishly staring at me. He is so sexy when he is calm. He is like a falling innocent angel. Sana tulog na lang siya palagi. Kahit pambae lang suot, di nakakawala sa taglay niyang kagapuhan. Nagkakabiroan lang po, senyorito. Paliwanag ni auntie. Napalanok si Vika at Jessie. Ako naman umiwas ang tingin sa kanya at inubos ang baso ng tubig ko para makakat na sa itaas. Mauna na po ako. Paalam ko kay auntie. Ngumiti rin ako kay Vika at Jessie. Parang hangin lang sa akin si Marcos sa mga nakalipas na araw. Tahimik ko siyang dinaanan sa may pintuan. Alam ko sinusundan niya ako ng tingin pero hindi ko na lang yun pinansin. Pagkapasok ko ng kwarto ay agad ako nag-shower. 4:00 pa naman kaya manonood muna ako ng TV habang di pa oras ng hapunan. Nakatapis lang ako ng tuwalya palabas sa banyo at dumiretso na ako sa walk-in closet para doon magbihis. Muntik lang malaglag ang tuwalya ko sa sobrang pagkagulat. Nang abutan ko si Marcos sa loob na sa tingin ko, magbibihis din ito. He was only wearing his boxer. Tila nagulat din to na makita ko. Agad akong tumalikod sa kanya at hinawakan na mahigpit ang tuwalya na nakatapis sa hubad kong katawan. He let out a deep sigh. Come in, mababaw niyang sabi. Nagalangan ako kung haharap pa sa kanya. What if iba ang makita ko? Magbibihis ako. You can get out now. Sabi ko nang mahina. Hindi pa ako maharap sa kanya. I don't mind. Go ahead. Pagharap ko sa kanya ay nakaboxer pa rin to. I did not mind him. Nilagpasan ko ang kinatatayo niya, tinungo ko sa lang damitan ko. Di ko pa nabubuksan ng cabinet ng malalaking hakbang na tawirin niya ang distansya namin. Hinablot ang braso ko paharap sa kanya. Napatili ako sa gulat kasabay ng pagkahulog ng tawari na katapi sa akin. Shit! Napamura ko. Para ko sinabuhay ng mainit tubig. I am so exposed in his aroused eyes. He is on his boxer but me, completely naked. Ano ba, Marcos? Pumiglas ako para pulutin ang tuwalya. Di ko malaman kung anong unang tatakpan. I failed to let go from his strong arms. Madalian ang mga kilos niya. Tinulak niya ako sa pader at tinipit sa malaki niyang katawan. Gusto ko magprotesta pero siniil niya ako ng halik. Agad kong naramdaman ang umbok ng harapan niya, lalo na't mas diniin niya ang sarili sa akin. Kaya't napasinghap ako and that was so intense. Ang matutunog niyang halik, ang nagpapahina sa aking katinoan. Naramdaman ko pang nag-aapoy ang buo kong katawan at siya lang ang tayong nakakagawa noon. Marcos! I almost whispered. Di ako makapag-focus ngayon dahil sa kakaibang pakiramdam na pinaparamdam niya sa akin. I am hungry of you, Megan. So hungry. Mainit niyang bulong at muli akong siniil ng halik sa labi. Walang alinlangan na binuhat niya ako. Napakapit ako na maayos sa balikat niya. Madalian siya naglakad palabas sa walk-in closet niya. Dahan-dahan niya akong inilapag sa kama.